Ito ang mga uri ng politikong ibang-iba ang pag-iisip sa panunungkulan sa ating bayan na kilalang kilala nyo na magmula noon hanggang sa kasalukuyang panahon. Napilit nilang ipinapasok sa isipan ng taong bayan ang mga ganitong uri ng gawain magmula kay Ninoy Aquino, Jesse Robredo at ngayon kay Kian de los Santos na hindi naman nagbuwis ng buhay alang-alang sa bayan tulad ng SAF 44 na karapat-dapat gawan ng mga ganitong uri ng pag-alaala. Hindi yung pinatay dahil sa politika, na aksidenteng namatay at napatay dahil sa droga. Sila ang mga politikong ginagamit ang ganitong pamamaraan upang hikayatin ang taong bayan na maniwala sa kanilang ipinaglalaban at sirain at pabagsakin ang mga politikong kalaban nila sa politika ng dahil lamang sa kapangyarihan. Sa halip pagtuunan nila ng pansin ang mga oras na mahahalaga ang problema ng taong bayan, pero ito ang kanilang pinagpapahalagahan ang patay na tao na magagamit nila sa politika. Lalo na at may kinalaman ito sa pagpapatakbo ng isang presidente na ayaw nila sa pamumuno nito na isang hadlang sa kanilang layunin sa gobyerno hanggat nandyan ang mga lumang politiko na pabalik-balik. Kahit hindi naman ibinoto ng tao ay nananalo, kaya ang resulta, hindi natatapos ang problema ng korupsyon na isa rin ang pondo ng bayan sa ginagamit nila sa pamumulitika para lamang manalo. Kaya wag na nating hayaan pang maghari muli ang mga lumang politiko na sumsira sa pagbabago ng bansa. Kung mag-iisip kang mabuti mula noon hanggang ngayon, ano ang ginawa nila para sa ikabubuti ng bansa? Wala. Lagi sila ang laman ng katiwalian nagtuturuan nagsisiraan, puro hearing sa Senado at investigasyon na hindi naman napapanagot ang mga tunay na may sala nito na sila rin ang may kinalaman dito. Kaya kung gusto nyo ng pagbabago, palitan lahat ng bagong mukha ang gobyerno. Dahil ang mga lumang politiko, asahan nyo sanay na yan sa lumang sistema at maling gawain sa loob ng gobyerno. Lalo na't ang mga politikong ito ay tumanda na sa gobyerno. Nakilalang kilala nyo na ang mga galawan ng mga ito. Sila ang artista ng mainstream media na laging laman ng balita at kontrobersya sa isyo ng corruption tanim witness. Hearing investigasyon na lagi sila ang bida. Ang mga ganitong uri ng politiko ay hindi talaga para sa bayan kundi ang pangsariling interes sa kapangyarihan. Sa oras makaupo na sa gobyerno, kitang-kita mo ang galawan ng mga ito kung may aksyon sa problema ng bansa. Ang mga inaaksyonan ng mga ito ang mga issue ng nakaraan na kahit walang kwenta ay ginagawa nilang mahalaga kung saan magagamit nila ito. Laban sa mga politikong sagabal sa kanilang pangsariling interes sa kapangyarihan. Ibang klase ang pag-iisip ng mga ito sa panunungkulan sa taong bayan. Kung inyong mapapansin, tahimik sila sa mga biktima ng pagpatay, ni-rape ng mga adik, pero ang napatay sa droga. Yun ang binibigyan nila ng halaga, tulad ni Kian de los Santos, na ginagamit ngayon sa politika, na nagpapakita ng kawalan ng hustisya para sa kanila. Natanging layunin lamang ng mga ito ay sirain at pabagsakin ang kalaban nila sa politika, ang isang Duterte. Isang Pinklawan supporters ang nagpahayag ng pagkadismaya sa mga nangyayaring galawan ngayon sa mga taga-suporta ng Dilawan na sa halip na mag-isip ng mga pamamaraan upang magpakita ng ikagaganda ng kanilang mga imahe, ay lalo itong pinababa ang tiwala ng taong bayan sa kanilang ginagawa na nakikita at nararamdaman ng mga taga-suporta ng Duterte o DDS ang kanilang layunin pagdating sa politika at kapangyarihan sa gobyerno, na halatado ang kanilang galawan upang hikayatin ang taong bayan na nahuhulaan na nila at nababasa ang kinikilos ng mga ito sa loob ng gobyerno ang kanilang pinaplano na siya ngayon ginagamit ng Duterte supporters upang ilantad at ihayag sa taong bayan ang mga ganitong uri ng mga politiko upang mamulat sa katotohanan ang mapigilan ang panglilinlang sa kaisipan ng mamamayan at magkaroon ng kaalaman sa mga nakikita at nangyayari, kaya ang resulta nito ay unti-unting namumulat ang kaisipan ng taong bayan sa mga dilawang politiko kung ano ang kanilang naratibo na naging dahilan ng pagkadismaya ng taong ito. Eto, panoorin nyo ang kanyang mga salaysay sa kwentong ito. Nabasa niyo na ba yung post ni Nika Gadi tungkol sa mga station sa LRT? Nalulungkot ako dahil sa tingin ko sa 28, hindi pa rin tayo mananalo sa presidential elections. You know why? Kasi yung mga content creators natin, yung mga tinatawag nilang Pinklawan, na mga kasama natin noong 2022, masyadong
medyo alanganin na yung mga take nila sa mga bagay-bagay. Si Nika Gadi, nagustuhan ko siya nung unang labas niya dito sa TikTok eh. Pinapanood natin siya. Pati yung isa, yung lalaki dito na medyo yung madaming sinasabi din. Noong umpisa, okay sila. Pero habang tumatagal, parang palala na ng palala yung mga sinasabi nila. Ang masakit pa doon, yung mga sinasabi nila na yun ay ginagamit ng mga DDS vloggers laban sa atin. Kaya parang nakikinita mo na wala pang kampanya, natatalo na tayo sa laban. Dahil sa mga sinasabi nila na out of reach or kuminsan wala sa lugar. Sa totoo lang, wala sa lugar yung iba nilang mga sinasabi. Nalulungkot ako kasi parang ilang taon na yung nakalipas ng 2022 elections pero parang hindi pa rin tayo natututo. Lalo na yung may mga boses sana na makaka-impluwensya sana sa masa. Yung paano abutin yung masa, yung light ng mga nasa laylayan, kung paano natin kukunin yung loob nila, kung paano natin sila mapapaniwala, hindi pa rin natin nakukuha yun hanggang ngayon. Yung game ng DDS vloggers, hindi pa rin natin nakukuha hanggang ngayon. Para pa rin tayo nasa bubble, para pa rin tayo nasa mga echo chambers natin, na nagsasalita tayo ng mga bagay-bagay na hindi natin, kung minsan, hindi natin naiintindihan. Kumbaga, hindi natin nakikita yung ilalim eh. Yung mga totoong nangyayari sa ground, hindi natin iniisip. Pero nagsasalita tayo. Parang nakikita ko na ang magiging resulta sa 2028 elections. Sobrang dami nating pinaglalaban. Sobrang dami nating alam. Sobrang intelihente natin. Pero wala namang saysay lahat ng pinaglalaban natin kung hindi tayo mananalo sa eleksyon eh. Lahat ng yan, lahat ng sinasabi natin, lahat ng alam natin mababaliwala kung palagi tayong matatalo sa eleksyon. Natalo na tayo ng 2022 eh. Pero parang hindi tayo natututo. Parang hindi tayo natuto sa eleksyon 2022. At yung mali na yon, parang inuulit lang natin ulit ngayon habang papalapit ang halalan at kampanya. Parang yung cycle ay umuulit lang. Kaya parang nakikita ko na uulitin lang din naman ng mga DDS yung gameplay nila eh. At hindi natin yung kayang sabayan. Nakakalungkot. Sa lahat ng mamamayang Pilipino, gusto nyo pa ba ng mga ganitong uri ng pag-iisip ng mga politiko sa gobyerno na hindi nyo ramdam ang tunay na serbisyo nito sa tao? Lahat ng may kulay dilawan, pula at pink, alam nyo lahat ng ito ay mga lumang politiko na ayaw ng pagbabago. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.